Ito si Yang Hun Kim, kilala bilang taong may pinakamataas na IQ na naitala sa kasaysayan, at nagbigay siya ng matapang at nakakagulat na pahayag. Naniniwala siyang babalik si Jesus habang tayo'y nabubuhay pa. Ayon sa kanya, ang paniniwalang ito ay hindi lang bunga ng pag-iisip ng tao, kundi isang revelasyong nagmula sa Diyos. Buo ang paninindigan ni Kim na si Hesukristo ay muling babalik sa henerasyong ito. Sinabi niyang ipinahayag ito sa kanya ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu. Dahil dito, maraming media outlet sa buong mundo ang napukaw ang atensyon. Gayunman malinaw ang babala ni Jesus. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong oras ng kanyang pagbabalik, kahit siya mismo. Pero nagbigay siya ng mga palatandaan para sa mga handang makinig at magbantay. Ipinahayag ni Kim na masusi niyang pinag-aralan ang lahat ng katuparan ng mga propesya, mga kaganapan sa mundo at bawat simbolo sa aklat ng pahayag. Para sa kanya, iisa lang ang konklusyon: tayo ay nabubuhay sa huling henerasyon. Ang kanyang isipan ay lagpas sa karaniwang talino ng tao. Habang sina Albert Einstein at Stephen Hawking ay may IQ na nasa 160, si Kim ay sinasabing may IQ na umaabot sa 274. Hawak niya ang record bilang may pinakamataas na IQ sa buong mundo, isang antas ng talinong mahirap maunawaan ng nakararami. Malalim niyang sinaliksik ang mga propesya sa Biblia, sinaunang aklat na hindi isinama sa kanon, ang Dead Sea Scrolls at mga sagradong pattern ng matematika na sinasabing nakatago sa Bibliang Hebreo. Buo ang kanyang paniniwala na lahat ng ito ay nagkakatugma at walang salungatan. Pero posible bang ang taong may pinakamataas na IQ ay makaalam ng mga lihim ng Biblia at matukoy ang panahon ng katapusan? Sa halip, binabalaan tayo ng Biblia na huwag ituon ang pansin sa pagtukoy ng araw ng pagbabalik ni Kristo. Maging ang mga alagad na kasama ni Jesus matapos siyang mabuhay muli ay may parehong tanong. Tinanong nila, Panginoon, ito na ba ang panahon na ibabalik mo ang kaharian sa Israel? Hinangad nilang malaman ang tiyak na petsa, isang malinaw na palatandaan. Ngunit simple lang ang sagot ni Jesus, at sa kanyang sagot matatagpuan ng susi ng pangunawang ito. Hindi ninyo kailangan malaman ang mga panahon at oras na itinakda ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya sinabing mahirap itong malaman. Hindi rin niya sinabing may lihim na code. Malinaw ang kanyang sinabi, hindi ito para sa inyo. Ang impormasyong ito ay hindi lang basta nakatago. Ito ay nakalaan para sa Diyos lamang. Walang katalinuhan ng tao, walang galing sa propesiya, ni matitinding pangitain ang makakapagpahayag nito. Ang pagtatangkang malaman ito ay tila pagsubok na kontrolin ang kalooban ng Diyos. Ngunit ano ang mangyayari kapag pinili ng mga tao na balewalain ang babalang ito? Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nagsabing alam nila ang eksaktong sandali ng pagbabalik ni Jesus. Ngunit lahat sila'y nagkamali. Noong 1844, isang lalaking nagngangalang William Miller ang naging abala sa pag-aaral ng mga propesiya. Sa kanyang mga kalkulasyon, inihayag niyang babalik si Jesus sa taong iyon. Dahil tila kapanipaniwala ang kanyang paliwanag, maraming sumunod sa kanya. Libo-libo ang umasa, ipinagbili ang kanilang mga ari-arian, iniwan ang kanilang mga tahanan at nagtungo sa mga burol at simbahan upang hintayin ang kanilang pag-akyat sa langit. Dumating ang araw at walang nangyari. Ang katahimikang sumunod ay napakasakit. Mabilis na napalitan ng matinding lungkot ang pag-asa. Tinawag itong dakilang kabiguan. Libo-libo ang nadurog ang damdamin at nalito. Ang iba'y tuluyang tumalikod sa pananampalataya. Pero natuto ba talaga tayo sa pagkakamaling iyon? Mukhang hindi.
Inihula ng mga saksi ni Jehova ang pagbabalik ni Kristo noong 1914, pagkatapos ay noong 1225 at muli noong 1775. Bawat pagkakataong iyon ay nauwi sa kabiguan, iniwang sugatan at litong-lito ang maraming tao. Maging sa mga panahong mas malapit sa atin, naulit ang parehong pagkakamali. Si Harold Camping, isang mangangaral, ay ginamit ang kanyang programa sa radyo upang ihayag na magtatapos ang mundo sa Mayo 21, 2011. Dumating ang araw, pero nagpatuloy lang ang buhay. Paulit-ulit itong nangyayari. May isang tao na nagsasabing tiyak ang petsa at sa huli, mali ang lahat. Ang panganib sa mga ganitong hula ay hindi lang ang kahihiyan pagkatapos, nasasaktan ang pananampalataya. Ang mga tao'y nanlalamig, pinagtatawanan ng mga mapagduda, at ang mas masaklap, ang mga mananampalataya ay nalilihis sa mga mas mahahalagang bagay. Subalit sa kabila nito, nagbibigay pa rin ng gabay ang Biblia. Sa kabuuan nito, may mga tanda ng propesiya, mga malinaw na palatandaan na kapag natupad ay nagpapakita ng nalalapit na pagbabalik ni Kristo. Maraming iskolar ng Biblia ang naglaan ng taon upang pag-aralan ang mga ito. At napagtanto nilang marami na ang nangyari at ang iba ay nangyayari na ngayon. Kaya maaari nga bang ang hula ng isa sa pinakamatalinong tao sa mundo ay tumutugma sa sinasabi ng Biblia? Suriin natin ito ng mas malalim. Isipin ang isang payapang araw sa Jerusalem. Kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad habang pinagmamasdan nila ang napakagandang templo sa gitna ng lungsod. Tila matatag ito at hindi kayang gibain. Ngunit tumingin si Jesus sa kanila at nagsabi ng isang nakakagulat na bagay. Nakikita niyo ba ang mga gusaling ito? Sinasabi ko sa inyo, wala ni isang batong matitira sa ibabaw ng isa pa. Ang lahat ay ibabagsak. Ang templo ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Israel. Paano ito mawawasak? Tila imposibleng mangyari. Pero hindi kailanman nagsalita si Jesus ng walang layunin. Lumipas ang halos 40 taon at dumating ang taong 70 AD. Nilusob ng makapangyarihang hukbo ng Roma ang lungsod. Sinunog ang templo. Si Flavius Josephus, isang historiador noon, ay nakasaksi sa mga pangyayari at isinulat ang lahat. Inilarawan niya kung paanong galit na galit ang mga sundalong Romano habang sinisira nila ang templo batong-bato. Bakit? Dahil natunaw ang mga gintong palamuti ng templo sa sobrang init ng apoy at pumasok ang tunaw na ginto sa pagitan ng mga bato. Gusto ng mga sundalo na makuha ito. Sa huli, wala nang natirang batong magkapatong gaya ng sinabi ni Jesus. Ang propesiya na isang pangako ng mga kaganapan sa hinaharap ay natupad ng eksakto gaya ng sinabi. Ang pagkawasak ng templo ay isang mahalagang sandali na nagsara ng isang kabanata sa kasaysayan. Pero bakit mahalaga pa rin sa atin ngayon ang isang pangyayari na halos 2,000 taon na ang nakalipas? Dahil ito ang unang senyales na nagtuturo sa pagbabalik ni Jesus sa hinaharap. Pagkatapos wasakin ng templo, natupad ang isa pang propesiya, ang pagkakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kaganapang ito sa kasaysayan ay tinatawag na diaspora. Matagal nang inihayag ng Biblia na mangyayari ito. Sa aklat ng Deuteronomio, nagbabala ang Diyos na ang mga Hudyo ay palalayasin mula sa kanilang lupa at mabubuhay sa iba't ibang bansa. Ikakalat ka ng Panginoon sa mga bansa mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila. At ito nga ang nangyari. Sa halos 1,900 taon, namuhay ang mga Hudyo na walang sariling bayan. Paulit-ulit silang pinag-usig at pinalayas sa maraming lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, may isang kamanghamanghang bagay na naganap. Hindi nila nawala ang kanilang pagkakakilanlan.
Pinanatili nila ang kanilang tradisyon, pananampalataya sa Diyos at nanatiling nagkakaisa bilang isang bayan. Tila ba hindi ito basta aksidente? Ang mga dakilang sibilisasyon tulad ng mga Hittite o Amorite at maging ang makapangyarihang imperyong Babylonia at Roma ay tuluyang naglaho. Ngunit nanatiling matatag ang mga Hudyo, patunay na ang mga pangako ng Diyos ay laging natutupad. Nakita na natin ang dalawang pangunahing propesya na natupad. Una, ipinahayag ni Jesus ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Pangalawa, ang pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo, gaya ng sinabi ng Diyos sa Deuteronomio. Ano ang itinuturo nito sa atin? Ipinapaalala nito na ang takdang panahon ng Diyos ay umaandar at maaaring mas mabilis kaysa sa iniisip natin. Nagbigay si Jesus ng isang simpleng paalala. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alamin ninyong malapit na ang oras, nasa pintuan na. Subalit matapos ang dalawang propesiyang ito, huminto ang takbo ng propetikong kalendaryo ng Diyos. Sa halos 2,000 taon, walang bagong propesya ang natupad. Ngunit lahat ay nagbago noong Mayo 14, 1948. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyo ay nabuhay sa iba't ibang panig ng mundo. Para silang katawan na walang buto, isang pamilyang walang tahanan. Walang naniwalang maaari pa silang muling magsama. Ngunit 2,700 taon na ang nakalipas, nagbigay ng kamanghamanghang mensahe ang propetang si Isaias. Sino ang nakarinig ng ganitong bagay? Sino ang nakakita ng ganito? Mari bang ipanganak ang isang bansa sa isang araw o isang bayan ay maisilang bigla? Ang dating imposibleng mangyari ay naging realidad. Sa loob lamang ng isang araw, muling isinilang ang bansang Israel. Ang mundo ay nasaksihan ang katuparan ng sinaunang pangako ng Diyos sa harap mismo ng kanilang mga mata. Mula noon, muling nagsimulang tumiktak ang orasan ng mga propesya ng Diyos. Paano ito nangyari? Noon pa man, nagkaroon ng pangitain ang propetang si Ezekiel. Nakita niya ang isang lambak na puno ng tuyot at walang buhay na mga buto. Ang mga butong ito ay kumakatawan sa bayan ng Israel. Inutusan siya ng Diyos na magsalita sa mga ito. Bigla, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa lambak. Nagsimulang magsama-sama ang mga buto at unti-unting nabuo ang litid, kalamnan at balat. Tumayo sila bilang isang makapangyarihang hukbo. Ang pangitaing ito ay katiyakan mula sa Diyos na ang Israel ay muling ibabalik. Noong 1948, ang propesiyang ito ay nabuhay. Mismong si Jesus ay nagbigay ng malinaw na pahiwatig. Sinabi niyang pagmasdan ang puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nagiging malambot at nagsisimulang maglabas ng mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-init. Sa kasulatan, ang puno ng igos ay sumasagisag sa bansang Israel. Sa loob ng 2 milenyo, ito'y tila walang buhay at tigang. Ngunit noong 1948, lumitaw ang bagong mga usbong. Isa ito sa pinakamalinaw na senyales na para bang nagsimula na ang pagbibilang patungo sa isang dakilang pangyayari. Hindi lamang isa ang senyales na binanggit ni Jesus. Ilang palatandaan ang sabay-sabay na mangyayari. Isa sa mga ito ay natutupad ngayon. Ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipapahayag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa. At pagkatapos nito, darating ang wakas. Isaalang-alang ang mga kahangahangang katotohanan. Ang Biblia ay naisalin na sa 3,475 wika at naaabot na ang 78% ng populasyon ng mundo. Ayon sa Wycliffe Bible Translators, bawat 10 araw ay may bagong salin para sa wikang dating walang Biblia. Noong taong 1900, mahigit kalahati ng mundo ay hindi pa naririnig ang pangalan ni Jesus. Ngayon, nasa 3% na lang ang hindi pa nakakakilala sa Kanya.
Nasasaksihan natin kung paanong nagiging totoo ang mga salita ni Jesus sa ating harapan. Isa pa sa mga senyales ay tila nangyayari na rin. Nagsimula na ang mga sakit ng panganganak. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga balita ng digmaan at mga totoong digmaan. Maglalaban ang mga bansa, magkakaroon ng mga sakit, tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ngunit ang mga ito ay simula pa lamang, tulad ng unang kirot bago ang panganganak. Inihalin tulad ito ni Jesus sa mga kontraksyon ng isang ina bago manganak. Nagsisimula itong mahina, pero palakas ng palakas at palapit ng palapit hanggang sa dumating ang sanggol. Ganon din ang mga babalang ito, hindi sila pa isa-isa, kundi dumarami at lumalakas habang papalapit ang wakas. Sa ika-20 siglo lamang, 108 milyong katao ang nasawi dahil sa digmaan, mas marami kaysa sa pinagsama-samang bilang ng mga siglo bago ito. Sa kasalukuyan, may 56 na digmaan o armadong labanan na sabay-sabay na nagaganap sa buong mundo. May isa pang kapansin-pansing detalye. Sa Mateo Kabanata 2, ang salitang Griego na ginamit ni Jesus para sa salitang sakit ay odin, na partikular na tumutukoy sa kirot ng panganganak. Hindi ito basta karaniwang sakit. Ito ay tanda ng paghilab bago isilang ang isang bagong bagay. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang mga propesiyang natupad na at ang iba na maaaring natutupad ngayon. Ngunit malinaw rin sa Biblia na may mga kaganapan pang mangyayari bago bumalik si Kristo, na darating sa oras na hindi inaasahan tulad ng magnanakaw sa gabi. Ganito inilalarawan ng kasulatan ang pagbabalik ni Jesus. Una, may isang pambihirang pangyayari. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos, tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang mga namatay na may pananampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Milyong mananampalataya ang bigla na lamang mawawala sa mundo upang salubungin siya sa himpapawid. Ang sandaling ito ay kilala bilang rapture, ngunit ang malaking tanong ay ito, ano ang mangyayari sa mga maiiwan sa lupa? Matapos mawala ang mga tagasunod ni Jesus, lilitaw ang isang makapangyarihang leader at siya ang mamumuno. Siya ay isang taong ililigaw ang marami sa pamamagitan ng kanyang karisma at magagandang pananalita. Tinawag siya sa Biblia bilang ang taong suwail, na uupo sa templo ng Diyos at magpapanggap na siya ay Diyos. Ang taong ito na kilala bilang Antikristo ay gagawa ng kasunduang pangkapayapaan sa Israel na tatagal ng 7 taon. Ang 7 taon na iyon ay magiging isang panahon ng matinding pagdurusa na tinawag ng Biblia na dakilang kapighatian. Kahit magsasalita siya tungkol sa kapayapaan, magdadala siya ng digmaan at labis na pagdurusa. Sa Aklat ng Pahayag, binanggit ni Juan ang pagkakaroon ng templo sa Jerusalem, isang templong wala pa sa ngayon. Sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasamba roon. Ipinapakita nito na muling itatayo ang templo sa mga huling araw. Lahat ng mga talatang ito ay tumutukoy sa isang totoong templo sa Jerusalem na hindi pa muling naitatayo. Narito ang isang kapansin-pansing bagay. Alam mo ba na sa Israel ginagawa na ang mga paghahanda upang muling itayo ang templo sa Jerusalem? Mayroon na silang detalyadong plano, mga materyales at maging mga pari na sinanay na. Handa na ang lahat para matupad ang propesyang ito. Sa gitna ng 7 taon, pagkatapos ng 3.5 taon, sisirain ng Antikristo ang kasunduang pangkapayapaan. Kapag nakita ninyong nakatayo sa banal na lugar, ang kasuklam-suklam na bagay na magdudulot ng pagkawasak, ayon sa propetang si Daniel, kailangan ng tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea. Ipinapakita nito na gagawa siya ng nakakasuklam at mapanglapastangang bagay sa loob ng templo na magbubunyag ng kanyang tunay na kasamaan. Pagkatapos nito muling babalik si Jesus sa mundo.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lihim. Ayon sa Biblia, masdan siya'y dumarating na kasama ng mga ulap at makikita siya ng lahat. Babalik siya sa isang tiyak na lugar, ang bundok ng mga olibo, ang parehong bundok kung saan siya umakyat sa langit, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Noon pa man, isinulat na ni Propetang Zacarias, sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Sa pagbabalik ni Jesus, magsisimula ang isang kahangahangang panahon. 1,000 taon ng pamumuno niya sa buong mundo mula sa Jerusalem. At nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo roon ay naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang panahong ito ay tinatawag na milenyo, isang daigdig na walang digmaan, walang kasamaan, walang kawalang katarungan at walang pagdurusa. Upang maunawaan kung gaano ito katangi-tangi, isipin mo ito. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, mayroon lamang humigit kumulang 268 taon na walang digmaan saan mang sulok ng mundo. Ang mapayapang pamumuno ni Jesus ay tatagal ng halos 4 na ulit kaysa sa pinagsama-samang mga taong iyon na walang digmaan. Ngunit hindi pa iyon ang huling kabanata. Pagkatapos ng 1,000 taon ng kapayapaan, darating ang sandali ng paghuhukom sa harap ng dakilang puting trono. Nakita ko ang isang dakilang puting trono at ang nakaupo roon, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga nakasulat sa mga aklat. Sa araw na iyon, lahat ng tumangging maniwala sa Diyos ay haharap sa paghatol. Bawat kilos, bawat salitang binigkas at bawat lihim na iniisip ay ibubunyag. Pagkatapos ng paghatol na iyon, matutupad na ang pinakadakilang pangako ng Diyos. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi ito simpleng pag-aayos ng mundong alam natin ngayon. Ito'y isang ganap na bagong nilikha ng Diyos. Isang lugar na walang kamatayan at walang kalungkutan. Marami sa mga propesya sa Biblia ang natupad na ng eksakto. Nakikita natin ang mga patunay sa ating paligid. Ngunit paano naman ang mga propesyang hinihintay pa nating maganap? Ang rapture, ang kapighatian, ang paglitaw ng Antikristo, ang milenyo, ang bagong langit at bagong lupa. Kung ang mga naunang propesya ay natupad ng wasto, bakit natin pagdududahan ang mga susunod pa? Gayunman may isang mahalagang bagay na madalas hindi napapansin ng mga Kristiyano. Minsan, tinitingnan ng mga mananampalataya ang propesiya bilang palaisipan na kailangang lutasin. Tinatangka nilang hulaan ang mga petsa, pinagtatalunan kung sino ang Antikristo, nakatuon sa maliliit na detalye tungkol sa hinaharap, pero malinaw sa Biblia na hindi ito ang layunin. Ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay iniaalok sa lahat ng tao. Itinuturo nito sa atin na talikuran ang masamang pamumuhay at makamundong pagnanasa at mamuhay ng maayos, tapat at may pag-iingat habang hinihintay natin ang masayang pag-asa, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nauunawaan mo ba ang sinasabi nito? Inihahayag ng Biblia ang hinaharap, hindi upang pakialaman natin ang detalye, kundi upang baguhin natin kung paano tayo namumuhay ngayon. Isa pang bagay na dapat pag-isipan, hindi lahat ng Kristiyano ay may iisang pananaw tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang ilan ay naniniwalang ang kaharian ng Diyos ay narito na, nasa loob natin. Ang iba naman ay naniniwalang si Jesus ay literal na maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. May ilan ding naniniwalang dapat munang baguhin ng simbahan ng mundo bago siya bumalik. Mukhang magulo, hindi ba? Pero ang pinakamahalagang bagay ay ito. Lahat ay nagkakaisa sa isang mahalagang katotohanan. Si Jesus ay babalik at dapat tayong maging handa. Narito ang isang kapanapanabik na katotohanan mula sa kasaysayan.
Bawat henerasyon mula pa noong panahon ng mga apostol ay naniwalang sila na ang nabubuhay sa huling mga araw. Nagkamali ba sila? Hindi. Sila ay gising. Namuhay sila na parang mahalaga ang bawat araw na maaaring bumalik si Jesus sa anumang oras. Ang ganitong pananaw ang nagpabago sa Imperyong Romano. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natapos ang pagkaalipin. Ang pag-asang ito rin ang nagbigay inspirasyon sa pagtatayo ng mga ospital at nagdala ng pagbabago sa buong mundo. Bakit? Dahil kapag namuhay ka nang may pag-asang babalik ang iyong hari sa kahit anong sandali, hindi mo sasayangin ang iyong buhay sa pagtayo lang at paghihintay. Mismong si Jesus ang nagbigay ng malinaw na babala. Maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam ang eksaktong oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Ang pagiging handa ay hindi lang tungkol sa hindi pagtulog. Ito ay tungkol sa pagiging alerto, maingat at pamumuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Narito ang pinakamahalagang katotohanan na madalas hindi napapansin. Ang propesya ay hindi nilikha para lutasin na parang palaisipan. Ito ay isang panawagan upang magising tayo sa katotohanan. Ang mga unang Kristiyano ay madalas gumamit ng isang salita sa isa't isa, Maranatha. Ang sinaunang salitang ito ay nangangahulugang darating na ang Panginoon. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay deklarasyon ng pag-asa, isang paalala upang lumalim ang pananampalataya kahit sa panahon ng kahirapan. Nakakita ang mga arkeologo ng mga sinaunang sulat mula sa mga mananampalatayang nabuhay halos 2,000 taon na ang nakalilipas na may mga simpleng mensahe gaya ng malapit nang dumating si Jesus. 2,000 taon na ang lumipas pero hindi nagbago ang mensaheng ito. At totoo pa rin ito hanggang ngayon. Subalit sa panahong ito, mas marami nang sumusubok tukuyin kung kailan magwawakas ang mundo. Bakit ito nangyayari? Ano ba talaga ang hinahanap ng mga tao kapag sinusubukan nilang tukuyin ng petsa? Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga tagapagdala ng babala. At marami ang sumusunod sa kanila, nahuhumaling dahil sa takot o pag-uusisa. Ngunit hindi na ito bago. Isa itong lumang pagkakamali. Matagal nang binalaan tayo ni Jesus tungkol dito. Tiningnan niya ang kanyang mga tagasunod at malinaw na sinabi, maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Ang huwad na propeta ay isang taong nagsasabing nagsasalita siya para sa Diyos, ngunit kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Ulit-ulit itong binalaan ni Jesus at sa mas matinding tono pa, may lilitaw na mga huwad na Mesyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng kahangahangang mga tanda at himala upang iligaw, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Ang mga tanda na iniaalok nila ay hindi milagro mula sa langit. Ito'y karaniwang petsa lamang na nakasulat sa kalendaryo. Ngunit ito ang mas mahalagang tanong. Ano ba talaga ang iniaalok ng mga taong ito? Ang sagot, kayabangan. Ang kayabangan ay ang pagnanais na maging espesyal, na maniwala kang may alam kang hindi alam ng iba. Ito ang pagnanasa sa lihim na kaalaman na di umano'y direkta mong natanggap mula sa Diyos. At dito nabubuo ang pakiramdam ng pagiging mas mataas kaysa sa kapwa. Ngunit ang tunay na propesya ay hindi kailanman nilikha upang pakainin ang ego ng isang tao. Sa lumang tipan, may malinaw at mahigpit na tuntunin upang matukoy kung ang isang propeta ay tunay na isinugo ng Diyos. Sa Deuteronomio, malinaw ang sinasabi, kung ang isang propeta ay nagsalita sa ngalan ng Panginoon, ngunit hindi naganap ang kanyang sinabi, ang mensaheng iyon ay hindi galing sa Diyos. Ang propetang iyon ay nagsalita mula sa kanyang sariling kayabangan. Ibig sabihin, kung hindi natupad ang kanyang inihula, malinaw na hindi Diyos ang nagsalita sa kanya.
Sarili lamang niya ang kanyang ipinahayag. Noon, ang mga huwad na propeta ay maaari pang parusahan ng kamatayan dahil sa pagpapalaganap ng kasinungalingan. Kaya naman si Apostol Juan ay nagbigay ng malinaw na tagubilin, hindi lang payo. Mga minamahal, huwag kayong maniwala kaagad sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo kung galing nga sila sa Diyos. Kapag sinabi ng Biblia na subukin ang mga espiritu, hinihimok tayong maingat na suriin ang bawat katuroang naririnig natin. Siguraduhin ito ay naaayon sa katotohanan ng Diyos. Kung si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay umamin na hindi niya alam ang eksaktong araw at tanging ang Ama lang ang nakakaalam, paano pa makakapagsabing mas marami siyang alam kaysa kay Jesus, ang isang karaniwang tao? Ang unang patakaran ay ito, laging ihambing ang sinasabi ng tao sa sinasabi ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit pinuri ang mga mananampalataya sa Berea dahil araw-araw nilang sinusuri ang kasulatan upang tiyakin kung totoo ang kanilang naririnig. Ngunit paano naman ang tagapagsalita ng mensahe? Paano mo malalaman kung siya ay mapagkakatiwalaan? Ang ikalawang patakaran ay ito. Obserbahan kung paano siya namumuhay. Itinuro ito ni Jesus ng malinaw. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Pero ano ang mga bungang ito? Ang mga gawa nila, ang kanilang pananalita, at ang uri ng ugaling ipinapakita nila. Isipin mo, ang masamang puno ay hindi maaaring magbunga ng mabuti. Ganoon din kung ang puso ng isang tao ay puno ng pandaraya o pansariling interes, unti-unti rin itong malalantad sa kanyang asal. Itanong mo sa sarili mo, ang taong ito ba ay namumuhay na may tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? At may isa pang mahalagang patakaran, kung ang isang propesya ay mula sa Diyos, ito ay matutupad ng walang pagkukulang. Napakalinaw ng Biblia tungkol dito. Ang tunay na propesya ay dapat maganap ng buo. Hindi 70%, hindi kahit 79%. Kung nais mong maunawaan kung ano talaga ang mangyayari sa pagbabalik ni Kristo, may video sa screen ngayon na pinamagatang The Seven Trumpets of Revelation. Makikita mo roon ang paglalarawan ng Biblia, pagbubukas ng langit, pag-akyat ng mga hinirang, ang paglitaw ng Antikristo at sa huli, ang pagbabalik ng Kordero upang maghari magpakailanman. I-click ang video at sundan ang paglalakbay ng propesiyang ito. Isa itong bagay na hindi mo dapat palampasin.